So ngayong araw na to, natapos na ang January, puro kung paano natin mapapasaya ang Diyos, malulubod ang Diyos sa atin, hindi ho natin mawalayin yung ating annual theme. At ang ngayong araw na to ho, ang mensahe natin ay sa Psalms chapter 63. Ayan, napakagandang mensahe nito kasi ito ho ay, alam nyo, hindi ko alam kung paano ko babasahin ito kasi ang mensahe na ito ay kay David. Yan ho ay kanta. Hindi ko na pagkanta kung anong tono. Pero kanta ho yun. Kanta mamaya ang ating pag-aaralan. Bago mag-umpisa, tatanungin ko muna kayo. Ito ho yung pinaka gustong-gusto kong gawin pag nagsisimba. Laging may tanong. Kasi inaalam ko kung nandito pa kayo. May kasama pa ba ako? Amen. Amen o ba? Okay, tanong. Naghanap ka na ba ng isang bagay pero hindi mo makita? Naghanap ka na po ba? Yes. Mga lalaki yung bulag yan. Parang kanina na may naghanap mag-asawa, nasa harapan ko. Yung po na nilagay eh, hindi daw makita ng lalaki. Kalalagay, ando lang sa bag. Sabi ko, bulag talaga yung mga lalaki. Kasama ako doon. Para bang yung bahay nung may asawa ka na, ang nakakasaulan ng bahay yung babae. Yung lalaki, yung isa lang naman ng bahay, hindi niya alam mga bagay-bagay. Ano kaya reason sa tingin nyo? Ano lang, kwento lang to. Ano reason sa tingin nyo? Naglagay lang ako ng 3. Okay, number 1 reason, baka hindi mo hinahanap ng mabuti. Paano ibig sabihin na hindi hinahanap ng mabuti? Baka ginamit mo yung bibig, hindi mata. Tama? Tama. O, mga babae nagre-response, so tama daw. Sabi ko, alam niyo ang lalaki, ganito response na lalaki, ay ginalaw mo kasi sa lagayan ko. Ako ito hindi kayo to. Pero baka kayo na rin. Di ba pag ginalaw daw, parang something, ang lalaki kasi matandaan sila, doon na nilagay, doon lang yan. Kahit pa ang sama o ang pangit ng pagkalagay, ang babae kasi ayaw ng pangit ng pagkalagay, ilalagay niya sa tago. Eh, hindi na makita. Pag may asawa ka na, mga dalaga, mga binata lalaki, babae, mararanasan nyo rin to. Sa ngayon, natatawa kayo kasi hindi nyo pa nararanasan, pero someday mararanasan nyo yan. Andiyan lang sa tabi, kitang-kita ng babae, hindi makita ng lalaki. Kasi hindi hinahanap ng mabuti. Bibig ang ginagamit niya sa mata. Okay, pangalawang rason. O yung isa, parang pabor sa babae. Panalo na kayo. Kayo na magaling, sorry. Okay, pangalawa, o baka hindi naman totoo ang hinahanap mo. O kaya naman, napakatagal na bigla ka na naginip. Napanaginipan mo isang bagay, teka, meron ako dito hinahanap mo. Eh, napanaginipan mo lang, ang totoo, wala na siya. Kasi ang tagal na, lumipas na. Alam niyo ba sa atin, kaya hindi mo na mahanap kasi sa tagal ng panahon, o baka naman drawing mo lang sa panaginip. Okay, pangalawang dahilan, baka hindi nangyayari o hindi mo makita, kasi nga, hindi totoo, imaginary lang. O kaya naman, sa sobrang tagal na, talagang meron, pero talagang baka nilamon na ng kasaysayan. Sobrang tagal nun Okay, pangatlong dahilan, okay ito ang malimit nating mangyari. Baka napagod ka na ng kahahanap. Baka napagod ka na ng kahahanap, ang totoo, meron naman talaga, pero dahil hindi mo nakita, dahil napagod ka na ng kahahanap. Okay, alam niyo bang isa yung paalala? Isang malaking paalala yan. Sabi dito, kung ang mga bagay na andito lang sa sanlibutan ay para bang hirap at tinatamad na tayong hanapin, paano pa kaya mga bagay na higit kaysa mga bagay na nandito? Take note, babalikan natin ito mamaya yung tanong, lalagpasan natin yan, kasi dyan nakapokus ang ating mensahe. Paghahanap ang ating mensahe ngayong araw na to. Okay balikan ko lang Psalms chapter 63. Ang mensahe ko natin ay pinamagatan ko pong Seek God earnestly. Okay? Alam niyo bang bilang mga magkakapatid sa Panginoon, magkakaiba yung encounter natin kay Lord. Magkakaiba din yung blessing na natatanggap natin sa Panginoon. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit hindi pare-pareho tayo nang natatanggap sa Diyos. Mga kapatid. Nagpipray ba mga anak ng Diyos? Amen. Nagbabasa ba tayo ng Bible? Amen. Pero magkakaiba tayo ng tinatanggap sa Diyos. Ang dahilan, ito. Ito ang dahilan, kaya magkakaiba tayo ng nararanasan. Kung paano mo ituring, yung paglapit mo ba kay Lord, yung salitang earnestly, alam niyo ba sa Tagalog ang salitang earnestly? Seryoso. Paano ka ba humaharap kay Lord? Paano ka lumalapit kay Lord? Seryoso ka ba? Ang isa pang salita ng earnestly, ibig sabihin taimtim. Masikap. Alam niyo ba ang pinaka-the best na prayer ay mataimtim? Yung bang parang kahit napakaigli lang ng prayer mo, tagus naman sa puso.
Pero may mga nagpipray, ang tagal, ang haba ng prayer. Pero hindi ho, walang impact. Magkaiba. Ito ho yung susi at ito yung dahilan kung bakit magkakaiba tayo na naranasan. Personally ho, habang kanina tayo nag-worship, siguro ang iba nakaranas na kanina ng banal na espiritu, naranasan nila ang presensya ng Panginoon. Bakit kaya tayo, yung iba hindi nakaranas? Ito ho, ang dahilan. Depende kung paano mo siniseryoso yung pagpunta mo sa church. Ang pagpunta mo ba sa church kanina ay seryoso at sinabi mo, Lord, pagpunta ko sa simbahan, pag-aba ko pa lang sa pintuan ng simbahan, gusto kitang maramdaman, gusto kitang maranasan, magkakaiba. At the moment na dinisar mo yung maranasan mo ang Panginoon, nagkaita ba ang Diyos sa mga taong naghanap sa Kanya? Sabi sa Biblia, wala pa siyang pinahindian na hinanap at tinawag siya. Wala siyang pinahindian. The moment na sinabi mo, Lord, gusto kitang maranasan, hindi yun yung pagkakait ng Diyos dahil pinangako yun ng Diyos. Amen ho ba? Amen. Seek God earnestly. Tuloy na natin ha. Ito na ho yung mensahe. Ayan, awit. Okay? Sabi ho sa mga awit chapter 63 verse 1 to 4. O Diyos, sabi ni si David ho nagsasalita dyan, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Para yung kaninang intro, O Diyos. Ano bang kanta kanina? Ikaw ang tunay na dakila. Parang ganito. Kinakanta natin kanina, alam niyo yung kanta kung nanamnamin mo pa lang, yung unang lyrics pa lang, luluhod ka na sa Diyos. Ikaw ba naman nasabi, O Diyos? Para pag sinasabi mo, O Diyos, binigyan ka ng Diyos ng permission na tawagin siyang Ama. Binigyan ka ng Diyos ng permission na makatawag ka pa sa Ama. Alam niyo kung hindi ka na makakatawag sa Diyos na Ama, kung kailan? Pag ikaw ay wala ng lakas at wala ng buhay. Ang ganda kanina ng gesture na pinagagawa sa atin. Kinapa mo ba ang puso mo? Tumitibok pa yan? Kasi regalo yan ng Diyos. Amen ho? Sabi dito, ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Grabe yung mga malalalim yung salita ni David. Parang something na nilalambing niya ang Diyos at sabi niya, Panginoon, ganito si David manalangin. Ganito si David pag umawit sa Panginoon, may lalim. Kasi yun ang sabi ni David. Si David pag umarap sa Diyos, may lalim. Tingnan yung mga sabi niya. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa sa tubig ang siyang lunas. Si Lord ang tubig at saka siya yung lupa. Kaya pagharap ni David sa Panginoon, ninanamnam niya si Lord. Grabe. Isipin niyo, haharap siya kay Lord. Sabi niya, Lord, kayo yung tubig. Ako yung uhaw na lupa. Kaya aalis si David hindi uhaw. Blessed na blessed siya kasi bakit yung kauhawan niya, napupunuan siya. Hayaan mong sa sanctuaryo, ikaw ay mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wakas na pag-ibig mo ay mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Paano ang gesture niya? At habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko ay nakataas. Tingnan nyo, kung i-imagine niyo yung part na ito, malalim talaga si David. Hindi basta siya pag humaharap sa Diyos, iba yung respeto niya sa Diyos, iba yung turing niya sa Diyos. Kaya naman sabi ng Panginoon sa kay David, a man after my own heart. Sabi ng iba, apple of the eye. Tapos sabi ng Tagalog, ang lalaking kalinsunod sa aking puso. So, awit ni David nang siya'y nasa ilang, at yan ang pinaka-headings po niyan, pananabik sa presensya ng Diyos. Ayan, sabi ng Biblia, lagi kong hinahanap, sabi ni David. Kaya yung title natin, galing sa mensahe ni David, sabi niya, every day, sabi ni David, I earnestly seek you. Sabi ni David. Okay, ang ganda niyan. Tuloy natin. Tunay na masisiyahan, sabi dito, itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ko ng gulita ko, samantalang nahihimlay, magdamag ang palaging iniisip ko ay ikaw. Grabe. Grabe, nasasabi mo ba sa Panginoon ang word na ganito? Panginoon, I love you. Panginoon, miss na kita. Nasasabi mo pa ba yan sa Panginoon? O si David lang? Kapatid, pwede bang lambingin ng Diyos? Gusto ni Lord lagi ng lambing. O baka lagi pag-aharap tayo kay Lord, lagi na lang, Lord, pahingi ng ganito, pahingi ng gano'n. Hindi ho. Dapat pag-aharap ka kay Lord, bigyan mo rin naman siya ng isang lambing. Sabi ni David, laman ka ng gulita ko, samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Grabe. Kung babae ang sasabihan nito ni David, mamumula ang pisngi. Kasi kikiligin. Pero ang Diyos, kilig na kilig kay David. Bakit May something na sinasabi si David na malalim. May something na sinasabi si David na galing sa puso, hindi sa nguso.
Itong aking kaluluwa ay sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Grabe, lalim. Ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay. Okay, punta na tayo. Medyo ano na to. Medyo hysterical na si David dito. Sino dito nagpipray na mamatay ang mga kaaway nila? Wala na. Si David, ang prayer niya iba. Okay, sabi ni David, punta na tayo sa isang prayer ni David. Ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay. Sila nga ang masadlak sa malamig na libingan. Sabi ni David, Lord, yung mga na gusto akong patayin, sila yung mamatay. Grabe. Sabi ni David, mamatay silang lahat sa larangan ng digmaan. Kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Ganong kagigil si David. Okay? Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang kasama ng mga tapat, magpupuri walang hanggan. Ngunit silang sinungaling bibig nila ay tatakpan. Okay, so doon natapos yung kwento natin. Pinahapiyawan lang natin yan para pagkunan ng mensahe. Hindi yan ang focus natin. Ang focus natin ngayon ay kung paano ba hinahanap ang Diyos. Okay, tuloy tayo sa mensahe ng Panginoon. Seek God earnestly. Yan. Okay, tatlong dahilan kung bakit kailangan natin hanapin ang Diyos ng buong sikap, buong taimtim, buong seryoso. Dahil una, ito ang una, it is a command from God. Tandaan nyo ho, ang hanapin natin ng Diyos ng buong sikap, hindi yan utos ng tao. Yan ay utos ng Diyos. Okay, sabi ho sa, balikan ko na. Kanina sabi ko, babalikan natin to ha. Kung ang mga bagay na nandito lang sa sanlibutan ay para bang hirap at tinatamad na tayong hanapin, paano pa kaya mga bagay na higit kaysa mga bagay na andito? Pag leader ka, pag may hinahawakan ka ministry, kapatid, wag mong hahayaan na hindi mo nakakatagpo ang Diyos. Dahil mahihirapan kang mag-lead sa mga tao kasi wala kang guidance. Ako ho, hirap na hirap magpastor sa simbahan. Hirap na hirap akong mag-lead sa pamilya ko, sa asawa ko, sa anak ko. Pero dahil lagi ko pinag-pray na may encounter ang Diyos, lagi may guidance sa Panginoon. Amen ho ba? Yan ang pagkakaiba na dapat gawin ng mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. Pag bigat na bigat ka na, lapit ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng guidance. Kaya kailangan ng prayer. Okay? Sabi dito ho, alam niyo bang utos ng Diyos na hanapin natin siya? Kaya ho, kailangan dito pa lang sa sanlibutan, yung mga bagay-bagay na alam mo namang meron, at pinahanap sa iyo, tsagain mo na. Okay? Isaiah, ang Diyos na nagsasalita dito. Isaiah chapter 55 verse 6, hanapin mo si Yahweh. Unang praise pa lang, halata mo na. Na sinasabi ng Diyos, hanapin mo ako. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan, manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Ang kausap ng Diyos dito ay yung mga Israelita na nabihag. Binihag sila ng Babylonia, binihag sila ng Assyrian, binihag sila ng Persia. Ang daming bumihag sa mga Israelita. Isa lang ang dahilan. Dahil inabandon nila ang Diyos. Alam niyo ba kung bakit nawasak ang templo sa Israel? Kung bakit nawasak ang templo sa Israel? Dahil inabandon nila ang Diyos. Sabi ng Diyos kay Solomon, nag-usap kami ng tatay mo, ito ang kanilang conversation, sabi ng Diyos kay Solomon, nag-usap kami ng tatay mo, alam mo ba yung tatay mo yung the best na tao sa mundo? Dahil siya lang naman, nakaisa-isang tao na nakaisip na gawan ako ng bahay. Isipin nyo mo, nagsasalita ang Diyos, alam nyo na nahabag si David sa Diyos. Dahil si David maganda na ang kalalagayan, yung Diyos nakatira lang sa tolda. Sabi ng Diyos, alam mo, simula nung umalis tayo sa Ehipto, lagi na lang tolda ang bahay ko. Pero si David nagkaroon siya ng puso na tayuan ng Diyos ng templo. Pero sabi ng Panginoon, David, hindi ikaw magtatayo ng templo, kundi yung anak mo. Amen ho ba? Sino ho ang gano'n ng mga puso? Paano ho kung dumating ang panahon, hindi ko sinasabi ho ngayon na, paano ho kung dumating ang panahon na pinagpala ka ng Diyos na sobrang laki naman ng lupa? Kaya mo kaya mag-bless ng lote para sa church? Parang konti lang ah. Pastor, ang dami naming hollow blocks. Kaya mo ba mag-donate sa church? Parang kinabahan na yung iba. Papunta na sa inyo. Ano ba marami sa inyo? Kaya mo ba magpamerienda Sunday sa mga magbabayaniya sa church? Papunta na tayo sa malapit. Alam niyo ba, someday magtutulungan tayo dahil walang ibang magpapaganda ng templo kundi tayo, mga taga-JCC ka. Si David, sabi niya, Lord, gustong-gusto kong pagtayuan ka ng templo. Sabi ng Panginoon, hindi ka pwede kasi, alam niyo ang dahilan kung bakit si David, tanong ko lang, alam niyo ang dahilan kung bakit hindi si David ang pwede magtayo ng templo? Ano ang dahilan? Busy. Nasa gera lagi. Ano ba? Hindi siya marunong. Alam niyo, isa lang ang dahilan. Sabi ng Diyos kay David, hindi ka pwede. Ang dami mong pinatay. Yun ang sagot.
Sabi ng Diyos, ang daming dugo na dumanak sa kamay mo at hindi ka pwede magtayo ng templo ko. Hanapin mo si Yahweh, yan sabi niya sa mga Israelita. Then sabi ng Diyos, kung babalik kayo sa akin dahil inabandon niyo ako, pinalimutan niyo ako, sumuway kayo sa akin, pagbalik niyo sa akin, masusumpungan niyo ako. Utos ng Diyos sa mga Israelita. Unang puntos, bakit kailangan natin hanapin ng Diyos? Dahil utos ng Diyos ito. Okay, pangalawa. Tatlo lang to. Pangalawa, you will find Him. Utos ng Diyos, sabi dito, seek God earnestly para ho makita natin siya. Okay, tanong. Talaga bang kaya natin makita at maranasan ng Diyos kapag hinanap natin siya? Sino naniniwala? Pakitaas ang kamay. Naniniwala po ba kayo? Sa paano kayang paraan? Lord, pag hinanap pa talaga kita, may assurance ba talaga, Lord, na makikita kita, mararanasan kita, masusumpuan kita, may assurance kaya? Bibigyan ko kayo ng 3 reason kung paano at kung bakit tama ang sagot natin na oo. 3 dahilan kung bakit mararanasan at makikita natin ng Diyos. Number 1, dahil totoo siya. Amen? Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6a, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. May Diyos. May Diyos na umayo sa atin. Kung bakit kanya na kalalagayan mo, may Diyos na humulma sa'yo. Then magdududa ka ba, Lord, may Diyos ba talaga, kapatid? May Diyos. Kasi saan magmumula lahat ng bagay? Kung mayroong yung bahay nyo, naniniwala ka may bahay ka dahil may nagpanday niyan, yes, may panday kasi may bahay. Pero may Diyos, kaya ka nag-exist. Kasi sabi ng Biblia, nilikha ng Diyos ang tao. May Diyos. Okay, tuntukan na natin yan, may Diyos. Hindi naman tayo ABS, okay? Talaga bang kaya natin makita, maranasan ng Diyos? Number 1, dahil totoo sa yes. Pangalawa, dahil malapit lang siya sa atin. Gawa chapter 17 verse 27, ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos, baka sakali sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Hindi malayo ang Diyos natin. Ang totoo, andito lang ang Diyos. Amen. Kaya lang hindi natin siya ma-appreciate sa maliliit na bagay. Sabi ko nga sa inyo yung gesture natin kanina, nung pagtapik mo pa lang sa puso mo kaninang umaga, kanina habang pinagagawa sa atin yun, yan ay assurance na may Diyos. Amen. Na nagpatibok ng puso mo ngayong araw na to. Amen. May Diyos. Amen. At hindi siya malayo sa atin. Ang totoo, andyan lang ang Diyos eh. Alam niyo mga Israelita, isa sa nakakasar na karakter sa Bible, which is totoong tao sila, mga Israelita. Ipagtatanggol sila ng Diyos, tapos pagkatapos ipagtanggol ng Diyos, ma-release nila yung kaharian nila. Pag na-raise na ang kaharian nila, tatalikod sila sa Diyos. Ididinay nilang may Diyos, gagawa sila ng mga Diyos-Diyosan, tatalikod sila, ipapasakop ng Diyos sa kanila, papasakop sila ng Diyos. Pagka pinapasakop na sila ng Diyos, babagsak sila. Tatawag na naman sila sa Diyos. Ang Diyos nakikinig na naman. Paulit-ulit na cycle, kaya ang dami sa kanila sumako. Babylonian Empire, Persian Empire, Assyrian Empire, Roman Empire. Ang dami yung sumako. Pero ang lahat ng yan ay padala ng Diyos para maturuan ng leksyon ng mga Israelita. Hanggang ngayon, meron pa rin invading na nangyayari. Kasi bakit po? Yung mga Israelita hindi nagbago ng kanilang kultura, hindi nagbago ng asal. Pabalik-balik sila sa Diyos-Diyosan nila. Mga kapatid, tayo kung mga niligtas na ng Diyos, huwag na tayong babalik sa Diyos-Diyosan, meron tayo. Ang Diyos-Diyosan ay kung yung sino yung mas ahead sa puso natin kaysa Diyos, ang tawag yan ay Diyos-Diyosan. Yes. Alam niyo ba sa puso natin maraming Diyos-Diyosan? Delikado. Pag ang Diyos sa buhay mo, may pinaupo kang iba, ang tawag doon Diyos-Diyosan. Dati, nung hindi pa tayo Kristiyano, ang nakaupo sa puso natin, tayo, yung pride natin. Pero nung tinanggap natin si Jesus Christ, yung pride natin, nilabas natin, si Jesus ang pinaupo natin. Nagigets nyo? Ang ganda ng illustration yan. Yung dati nakaupo sa puso natin, tayo. Kaya tawag sa atin, ginagawa natin yung gusto natin. Pero nung naging Christian ka, ginagawa mo na yung gusto ng Diyos kasi siya yung nakaupo na sa puso mo. Okay ba? Amen ba tayo dyan? Amen. Ngayon, tuloy natin. Talaga bang kaya natin makita at maranasan ng Diyos? Totoo, oo, dahil totoo siya, dahil malapit siya lang siya sa atin. Pangatlong dahilan, dito tayo magtatapos, dahil pangako ito ng Diyos sa mga naghahanap o humahanap sa Kanya. Jeremiah 29 verse 13a and 14a. Okay, kapag hinanap ninyo ako, okay,
Talagang si Lord na nagsasabi. Sabi niya, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Praise the Lord. Ang mga taong naghahanap sa Diyos, matatagpuan mo ang Diyos. Kasi sabi niya mismo yun. Pangalawa, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. Praise God. Kung hahanapin mo lang ang Diyos, kapatid, matagal mo na siyang dapat natagpuan. Talaga bang, okay, balikan ko lang yung tatlo na yan, dito, yan natapos yung mensahe natin. Mga kapatid, hindi ka bibiguin ng Diyos. Pag hinanap mo siya, dahil totoo siya. Pangalawa, nandito lang siya, malapit na sa atin. At pangatlo, pangako ng Diyos. I-practice mo tong bagay na to. Kapatid, may encounter mo ang Diyos. Ang ating ibisar sa Panginoon Lord, gusto kong maranasan ka, gusto kong ma-encounter, Panginoon Lord, yung presensya mo. At ang simbahan ito, hindi pinagdadamutan ng Diyos. May simba na ba na hindi naranasan ang presensya ng Diyos? Wala pang simba dito na hindi natin nararanasan ng Diyos. Hindi lang tayo nagsasabay-sabay, pero laging nagpaparanas ang Diyos ng presensya niya. Doon, sa mga taong hinahanap talaga siya. Okay, Kawikaan, chapter 8, verse 17. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal, kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Andun yung word na masikap, mga kapatid. Kailangan may effort kang gagawin. Kahit antok na antok ka, kung gusto mo ma-encounter ang Diyos, kapatid, mag-effort ka naman. Pwede kang umalis sa higaan mo. Pastor, hindi ko kaya kasi wala naman akong prayer room. Yun lang ang talagang pwesto ko. Alam mo ba yung pagbangon mo pala ng isang effort na yan? Effort na yan. Amen. Pero yung mag-pray ka, lakas-lakas mo pero nakahiga ka. Pasensya sa word kasi nagawa ko ito isang beses. Lord, nakakahiya. Si Lord pa talaga yung katatamoran mo kausapin? Grabe, sabi ko, Lord, grabe naman itong asal ko. Okay? Buong puso ninyong hanapin. Okay. Ano ang word ng buong puso? Idagdag ko na to. Jeremiah 29:13. Kapag hinanap ninyo ako, inyong matatagpuan kung buong puso ninyo ako hahanapin. Alam niyo bang ang totoong ikaw ay hindi ang damit mo? Kaya sabi ng Panginoon, hanapin mo siya ng buong puso dahil yung puso mo, yan yung ikaw. Ang tunay na ikaw ay yung puso mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, hanapin mo siya ng ikaw mismo. Okay? Doon mawawala yung gesture. Pastor, hindi pala mahalaga sa Panginoon yung kung ikaw ay luluhod, kung ikaw ay nakadipa, kung ikaw ay nakatayo, kung ikaw ay nakapikit, hindi mahalaga sa Diyos. Basta ho, ang prayer mo galing sa puso. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya pwede ka mag-pray na nagbabiyahe, pwede ka mag-pray habang ikaw ay nasa trabaho, pwede ka mag-pray habang nag-aaral. Amen po ba? Kasi puso ang tinitingnan ng Diyos. Amen. Okay, last. Pangatlo lang. Praise the Lord. Seek God earnestly because, sabi dito, He will reward you. Ito ang pinaka-climax lagi ng message, no? Pag pinag-aralan niyo mga mensahe, lagi na uuwi sa dulo, yung reward. At totoo ito, hindi ho si pastor ang magre-reward. Ako rin kasama sa re-rewardan. Once na ginawa ko yung bagay na to, ang sabi ng Biblia, He will reward you. Hebrews chapter 11 verse 6, nabasa na natin kanina to. In without faith, it is impossible, the ultimate, essential, or the ultimate, or essential, or crucial thing na gustong-gusto ng Diyos na hinahanap sa isang mananampalataya ay yung faith. Kaya natin siya napipulis. At ang sabi na dito, he must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Eksakto. Pinagpapala, sabi dito, nire-regaluhan, ano pa ba ang terminology ng reward? Mayroong reward ang mga tao kung hinahanap ang Diyos ng buong sikap. Okay, Matthew 6:33. Idagdag na natin to. Lagi natin binabasa. Alam niyo ang context niyan? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Okay, ito ang context niyan. Pag binasa niyo yung Matthew 6:33, wala kang mababasang pangako doon, tama? Ang pangako kasi doon, nandito sa 31 at 32. Pastor, ano sabi ng Panginoon na unahin ko lang pag sumakita na akong pagharian niya, ipagkakaloob niya sa akin ang lahat ng bagay. Asan doon sa Matthew 6:33? Nandito sa 31. Ganun mag-aral ho ng context. Tingnan niyo sabi sa 31. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain. Yan ang unang ipoprovide ng Diyos. Kapatid, unahin mo lang ang Diyos, hindi Kanya pagkukulangin ng pagkain. Amen. Laging magpuprovide ang Diyos ng pagkain. Amen. Pangalawa, inumin. Hindi daw pagkukulangin. Sabi ng Diyos, kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin ng pagkain, inumin, at saka damit. Yan lang naman ang pinaka-essential na gamit, o basic na gamit ng isang tao. Okay ho? Sabi dito, pagkain, inumin, o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang
ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito. Alam na ng Diyos, sabi dito ho, alam na ng iyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay kailangan ninyo. Alam ba ng Diyos na kailangan mo na ng sasakyan? Amen. O nakikita pa rin ng Diyos, ay, hindi mo pa kailangan ng sasakyan kasi nakarely ka pa sa iba. Mag-effort ka, Lord, hindi na ako magre-rely sa iba. Mananampalataya ako, kayo talaga magbibigay sa akin. Alam niyo yung lakad-lakad yung minsan, yung effort yung papunta dito, ang Diyos nakatingin sa ginagawa ninyo. Mayroong something kurot lagi sa Panginoon yung ginagawa mo. Amen ba tayo dyan? Amen. Sa Diyos, yun din ang gawin natin. Okay, reminders. Reminders. Masumpungan at makamtan at maranasan mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito. Name it. Magkaroon ka man ng lahat ng mga magagandang bagay. Magkaroon ka man ng pinakamagandang sasakyan, pinakamalaking bahay, pinakamalawak na lupain. Lahat meron ka. Pero sabi dito ho, kung wala ka namang Diyos sa buhay mo, mananatili kang, ano kaya ang mananatili ka? Mayroon ka ng lahat ng bagay, pero pag wala kang Diyos, mananatili kang kulang. Mananatili kang kulang. Amen. Amen ho ba? Sabi dito ho, kung magkaroon ka ng lahat ng bagay, pero ang Diyos ang winala mo sa iyong buhay, mananatili kang kulang. Ano ang kasunod? Mayroon pa rin ng pagkalito. Kahit mayroon ka na ng bagay, pero ho, wala kang Diyos, mayroon ka pa rin confusion sa sarili. Malilito ka pa rin. Kaya ho, marami ho, pasensya na ho ha. Sana wala dito ha. Kung babae ka, hindi ka lito na babae ka. Tama? Wala nang amen. Kung lalaki ka, hindi ka malilito, lalaki ka, kung may Diyos ka. Amen? Amen. Walang confusion. Mayroon ka ng lahat ng bagay, pero wala kang Diyos, may confusion na mangyayari, malilito ka. At ang pinakamasamang mangyayari sa isang tao kung mayroon ng lahat ng bagay, pero walang Diyos, eto mo, mananatili siyang bigo. Walang ka-success ang kanyang buhay. Pastor, hindi ba success ang buhay niya? Bilyonaryo siya? Mayroon siya ng lahat ng bagay, hindi mo masasabing success. Ang isang tao mo, mayroon ng lahat ng bagay, pero walang Diyos. Hindi success ang ganong buhay. Pero ikaw na may Diyos ka, maliit lang ang blessing mo, pero may Diyos ka, ikaw ang pinaka-successful na tao dahil yung success mo hanggang eternal. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos sa bagay na yun? Mateo chapter 16 verse 26, ito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao na makamtan man niya ang buong daigdig? Hindi lang ho ito basta ho material na bagay. Hindi lang ho ito Lamborghini, hindi lang ho ito Ferrari. Ito ho buong mundo. Sabi niya, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong mundo o buong daigdig? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang may babayan ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Wala. Ang sagot ho ay wala. Kaya mo, pagka natanggap nyo ang lahat ng bagay, pero ang Diyos ang kulang sa iyong buhay, kapatid, sorry ha sa word, wala rin pala lahat. Pero kapag may Diyos ka, at meron ka lang na maliliit na bagay, pero yung maliliit na bagay, tinuturing mo siyang special, lalaki din yan. Alam mo bang walang maliit na bagay pag ina-appreciate? Amen ba tayo dyan? Walang maliit na bagay pag ina-appreciate.